Okay, wala pong signal ngayon lahat. Opo, hindi po, ewan ko bakit nangyayari. Sa Sampalok na yun. Oh, may bagyo. Revelation chapter 6, verse 8. Ay, hindi pala, sorry. Hindi 8. 9, sorry, 9. Verse 9. Gusto ko yan. Ako ay masaya kasi nandito kayo ngayon, kasama ko kayo ngayon. Kala ko nga, walang attend eh. Kasi, bro, ano pa na, nagulat ako sa aking kaibigan. Nagulat ako sa, pagpalain ng Panginoon sa buhay ni Balay City. Ano ba natin yun? Nagulat ako sa ito Susunod natalbugan mo ako doon. The next minister. Natalbugan mo ako doon. Isarado na lang bro, isarado na lang. Wala ko yung time natin. Alam ko may entry pastor na tayo sa akin. Wala. So, salamat sa Panginoon dahil alam ko nga hindi makaka-attend kayo. Kasi malakas talaga yung online. Marami tayong pagsubok mga kapatid. Marami tayong naranasan sa buhay. Pero ganyan pa man, hindi talaga kapayag ng Panginoon, no? Gusto ng Panginoon mapaayos tayo ng kanyang kalooban. Pero gusto ko mag-usap sa inyo yung isang aral. Hindi siya encouragement message. Ito ay isang doctrine na kailangan nyo malaman. May kinalaman ko pag yung tao namatay, saan siya pupunta? So may tinatawag po tayo na pinag-usap na ni Barney kanina. So hindi ako pupunta dito. Pupunta ako doon sa saan ba mapupunta yung mga taong namatay pagka siya ay may Kristo sa buhay niya. Meron siyang salita. Tandaan niyo po, ang hindi kayang kopyahin ng kaaway, ilagay yung salita sa kanyang puso. Tandaan niyo po, minsan ang tao natatakot siya. Natatakot siya, sabi niya, baka patayin siya ng demonyo, o something like that. Hindi po siya kayang galawin ng kaaway. Kung siya po ay may salita. Ha? Yung salita po na yan, hindi po yan kayang hindi yan kaya kopyahin ng demonyo. Pwede niyang banggitin yung salita, pero ilagay sa puso niya, hindi niya kaya gawin yan. Kasi galit nga siya sa salita. Tandaan niyo po, yung kaaway, galit siya sa salita. Ano yung salita? Ang salita po ay may level. Ito mo na ba makita mo? Counting trivia lang ito. Sige na. Ang word, may, sulat niyo po yung salita, mayroon siyang level. May tinatawag po tayo na rema. Sulat niyo po, yung ibig sabihin ng rema, sa Greek word, ang ibig sabihin po niya na ay nakasulat. Ang ibig sabihin po nito ay written word. Yan po ang ibig sabihin niya. So, ang nababasa natin, yan po yung rema. Yan yung salitang rema. Pero mayroong level pa na pangalawa. Ito na po yung sulat niyo po. Ang ibig sabihin po ng logos ay ano po yan? Hindi. Ang ibig sabihin po niyan, revelation. Sulat niyo po. May pangatlo pa. Ang pangatlo, sulat niyo po dito. Sulat niyo po ito. Theophany. Alam niyo po, susunod. Thank you bro, thank you. Susunod. Dapat lahat talaga ito. Pwede ba i-type dito pa rin, habang nag-ano ako sa notepad. Para makita nila yung gusto. Ang ibig sabihin po ng theophany is, ano po yan? Manifestation. So, manifest. So, yan po yung
Kaya yung anak ko, Taylor, ibig sabihin nun, God's manifestation. So, God's manifestation. So, kasi siya po ay may miracle baby yan. Wala namin, hindi na kami magkakaanak. Eh, all of a sudden, yun lang, lumabang ko siya. Nabuo. So, yan po yung salita. So, tandaan po natin, pag kayo po ay may salita, nababasa pa lang, ito po yan, hema ang tawag doon. Pangalawa, yung nagkakaroon ka na ng unawa. Pag kayo po ay nagkaroon ng kaunawaan doon sa salita, tawag niyan, logos na. Nagkakaroon kayo ng logos about doon sa kung ano na nakasulat. Pangatlo, yung ginagawa mo na. Sabihin, pagka nabasa mo yung salita, ina-apply mo sa buhay mo. So, yan na po yung manifestasyon ng Panginoon. So, yan po yung layer po yan. Sabihin, ang Kristiyano, kapag nabasa niya yung salita, magkakaroon siya ng unawa hanggang sa kanyang maipamuhay. So, kailangan po yun. Punta po tayo sa Revelation chapter 6, verse 9. Papabasa tayo. Hindi pa kasi nagagawa. Kung marunong kayo magawa ko nito, tulungan niyo ako kasi may sirado dito sa akin na alam. May mahal pa naman ito. Makita ko dito. Malalapit po dito para magbasa dito. Hello. Okay. Hello. Ayan. Okay, verse 9 po tayo. Sige, sino po ang tatayo? Volunteer. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga binatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuo sumakan nila. Okay. So, ano daw po yung nabasa niya? Ano yung nandun sa Pepsi? Mga kaluluwa ng mga pinatay. So, dyan po tayo. Pag-aaralan natin, sino yung mga yan? Pinatay sa ilalim, mga ano daw yan, nakita ko sa ilalim ng dambana. Punta tayo doon sa dambana. So, ang Diyos, meron siyang dambana. So, yan po ay, ang dambana, saan ba yan dambana, Pastor? Yan po yung paradise. Paraiso po yan. Kasi walang ibang pupuntahan ang lahat ng nangamatay, whether ito po ay mga Hudyo o Hikil, sila po ay dediretso sa paraiso ng Diyos. Ang tawag yan, yun yung ika-anim na, ang ilang dimension yan? 6 dimension. Sulat niyo po. Ano po, medyo malalim lang. Kasi gusto ko pong itaas yung level ng ating understanding. Hindi na tayo po sa relational. So, paraiso. Sinong daw po sila? Yung mga kaluluwa daw. So, ang tawag po sa ikalimang tatak ay mga kaluluwa sa ilalim ng altar. Ang altar ng Panginoon, hindi po yan per se church. Ang altar ng Panginoon, yan yung paraiso ng Diyos. Nabasa kanina, pakibasa mga Lucas 16. Nasaan si Lazaro at nasaan yung mayaman kung namatay sila? Nasaan po sila? Dalawa ang lokasyon. No? Maliit yung muli ko. Dalawa ang condition. Sulat niyo po. Two condition in one place. Yan. Tingnan niyo po ito. At sa Hades, nasa mga pagdurusa, may Hades na pagdurusa. May Hades na hindi. So dito po, nung namatay ang mga Kristiyanong Hudyo at Hintil, sila po ay nasa paraiso ng Diyos. Kung, pagkita mo sa verse 9,
Dahil sa kayo po ba ipahayag, patayin dahil sa salita ng Diyos? So, ano tayo? Urong ka pa rin, no? Mapapaurong ka. Bakit? Nakakatakot. Kasi nung unang panahon, hindi pwede sa kanila mangaral ng salita ng Diyos. At ang ginagawa nila noon, pagka nahuli ka nila, ang gagawin sa iyo talaga, patay ka nila. Hindi lang yung basta patay. Ang pagpatay sa kanila, ilalagay sila dun sa harapan ng Coliseum, tapos magkakahawak sila, tapos ilalabas yung leon, tapos maraming leon yung lalabas, tapos sila naman, naka-ano lang. Imagine nyo? Segundo lang yung bibilangin pag kinagat ka na. Ayun na. Alam niyo po kung anong ginawa ng mga tao na yun? Yung mga unang, tingnan mo dun sa Church Leaders mo. Pakita natin. Sa ikalawang century po ng Kristiyano, yung mga Kristiyano ay pinahirapan, pinatay. Ito po yan. Sa ikalawang siglo. Ito po. Nasa Esmera. Alam niyo po kung bakit mapulan? Yan po ang iglesyang pinag-uusig. Yan po ang unang parte ng mga kaluluwa sa ilalim ng dambana. Yan po yung paraiso. Dadalhin sila ng Panginoon. Alam niyo po ba, pag namatay ang Kristyano, meron silang taga-sundo. Alam niyo, nung time na pakihanap ko ako, si Elias, nung siya ay mamatay. Alam niyo ba sinundo siya na karawakan? Tingnan natin. Pakihanap mo. Karo yan. Karo sa Tagalog yan. Karo. Okay, hanapin natin. Pagdating ka. Nasaan na? Saka mo na? Karo. 2 Kings 2:11. Pakisulit. Pakita na. Tingnan niyo po ito ang nangyari. Pagka ang Kristiyano ay meron siya pinanghahawakan na salita, pag siya po ay namatay, hindi po siya kawawa. Oh, ito po yung sabi. At nangyari, samantalang sila nagpapatuloy at nagsasalitaan, na narito, nagpakita ang isang karong apoy. Karwahin. Karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang upo. So, Kristiyano, siya po ay pag sinusundo na siya, special treatment sa Lord. Pagka yan po ay hindi mo makikita yung dalawang mata mo yan. Sinika yung video. Hindi mo yan makita sa dalawang mata mo. Yan po ay makikita mo lang sa spiritual na sulat nila, spiritual reality. Mayroon po tayong tinatawag na spiritual reality. Pakihanap mo po, talata, ito yung verse. Principalities and power. Ephesians 5, pakihanap, pakibuksan dyan. Ephesians chapter 5. Ito po yung pagkasabi. Hindi yata, chapter 6, sorry po, 6. Okay. So, verse 12, tingnan po sa verse 12. Pagka spiritual ang pinag-uusapan, kahit hindi mo makikita sa mata mo, may nangyayari sa spiritual reality. Alam niyo po, yung sakit, kung nagbasa kayo ng mga booklet ni Mother Branham, yan po ay napakatinding demonyo yung sakit. At ang isang pinakamalala, nung nakita ni Mother Branham yung cancer, talagang matinding level ng spiritual reality ng demonyo. That is, tawag doon,
spiritual bondage yun. Kaya, pansinin mo, hindi kayang pagalingin ng tao yun. Ha? Meron ba kayong nakita na chemotherapy na stage 4 cancer? Tapos, meron naka-survive, pero umextend lang yung buhay niya, but later on, bibigay yung katawan. Kasi yung immune system niya, humihina. The more na kinikemo ka, the more na yung immune system babagsak niya. Kaya, yung rehab sabi dito, sapagkat ang ating pakikibaka, tingnan niyo ba ito? Ay hindi laban sa laman. Kaya hindi kailangan ng away dito. Yung away, suntukan, bahilan, saksakan. Hindi ito pagalingan doon. Ang pakikipaglaban natin, kundi laban sa pamunuan. Ang pamunuan yan, hindi yan sa barangay, sa senado, sa local election, o naman. Ang pamunuan na yan ay laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadiliman. Ito. Mayroong something po dito. Saan nandun yan, Pastor? Tingnan niyo po ito. Ang langit na to, yung tatlong klase na langit. May tatlong, nasulat niyo na po ito? Bukay ko na. Ang Diyos po ay nasasakdal sa tatluhan eh. Kaya nga yung three heavens, mahalaga maalaman natin. So, three heaven, una, ano yung unang heaven? Yung first heaven. Yung may Hebrew word po yan. Hebrew word. Hindi yata Rakia yan. Sulat. Check mo man. Check mo sa Hebrew word. Check it. Ipapakita natin. Yung nakikita, visible, yung firmament. Check. Langit, heavens. Okay, bakit ba? Ayan. Tama yun. Ayan. Ano natin heaven? Shamayin. Ito po yung... Yan ang perseverance. So, lagi po ito. The first heaven. Nakikita ng mata. Yung nakikita. Shamayin. May isa pang heaven. Yan yung rakiya. Shekatin yun. Shekatin yung pangatlo. Yung pangatlo yung rakiya. Shekatin. Pangatlo, yung rakiya. Ang ibig sabihin po nito, ito yung firmament, yung nakikita niyo. Firmament po yan, yun yung atmosphere natin. Diba po, tumingala ka, pag tingin mo kulay blue, di ba? Yan po yun. Pangalawa, yung Shekatin, that is the outer space. Yan yung universe. Pag lumabas ka sa earth, tignan mo yan, makikita mo yun. Yun yung buong heavens. Pangalawang heaven, yung the second level ng heaven. Pangatlo, iba to. Ito, yung saan, kung saan pumunta si Juan. Ito yung kung saan pumunta si Pablo. Hanapin natin yung talan. Doon na tayo kay Pablo, yung langit. O, langit muna. Hindi, yung pinuntahan ni Pablo. Si Pablo, nung siya po ay nangangaral sa panahon na yan, siya po ay umakyat sa langit kahit hindi po siya namamatay. Ha? Sige, hanapin natin. Ito po yung verse. Pwede nyo rin gamitin yung inyong ano? Yung inyong Bible. Heaven. Third heaven. Third heaven. Pakihanap niyo po yung inyong kung mayroon kayo ng Bible. Ayan. 2 Corinthians chapter 12, verse 2. Tingnan natin, may third heaven pa na. 12:2. Okay. Dito sa verse 2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Ganyan ko to. Walang aakyat sa langit pag hindi niya kilala si Kristo. O take note po ha. Walang
aakyat doon nang hindi niya kilala si Kristo ng lubusan, ha? Na mayroong 14 na taon. Labing apat. 14. 14 lang. Pero yung, I think that's 44 years old. Bakit? Kasi yung kanyang, ang matured kasi sa mga Jewish, 30. Sa atin, 18, di ba? Sa kanila, 30. Tapos, 14. Okay, punta na tayo. Maging sa katawan ay aywan ko. O maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. So may ikatlong langit. So may una, may pangalawa, may pangatlo. So yung ikatlong langit, kasama yun, ito po yung altar. Kung saan naroon ng mga namatay kay Kristo, nandun sila. Magkakasama sila doon. Pastor, bakit ba sila pinatay? Pinatay sila sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Kayo, handa kayong pagpalit yung pananampalataya mo sa buhay niyo? Ito po yung sabi. Ito pa yung isang heaven na randiya. Yung nga, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Ito nga, the Lord Himself shall descend from heaven. So from heaven, that's randiya. Tingnan niyo ba? Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Tandaan niyo po, kung may nagsasabi, hindi daw bababa ang Panginoon. Hindi daw siya babalik. Nakasulat yan. Babalik siya. Hindi po yan pangalawang pagbabalik. Ito po, makita natin yung second rapture. Doon sa Church ADS. Yung maganda lang, yung malinaw. Ang Panginoon, nung siya inaparito, that was 2,000 years ago, babalik siya for the rapture. Pero hindi lahat pupunin. Yung isa pa. Ito yung unang pagparito niya. Nakita natin. Kaya pa? Ayan. Ayan yung pagparito niya. Nung pumunta siya dito, pinatay siya ng tao. At tanong, sinong pumatay sa kanya? Akala niyo po ba yung mga Romanong pumatay? Sino pumatay? Paano mo nalaman na tayo? Hindi kasalanan ko eh. Kasi, kaya sila patay kasi pinahapos siya sa krus eh. Dahil sa krus na yan, yung lahat ng kasalanan mo, ilinagay ka niya. Kaya lahat ng bigat ng kasalanan, ilinagay na doon. Tapos, ang tao ngayon, yung problema, ayaw niyang tanggapin yung kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Kukunin mo na lang, ayaw mo pakunin. Bibigyan mo na lang ng panahon. Nagdadalawang isip ka pa. Ito yung masakit. Tapos, pag meron ka ng nararamdaman, saka ka lalapit sa Kanya, sasabihin ng Panginoon sa'yo. Sabi ng Panginoon, kung kailangan niyo ako, saka kayo lalapit sa akin. Nung hindi ka pa, nagkakasakit, hindi ka, wala ka pang problema. Lumapit ka na sa Kanya. Kasi tutulungan ka niya na hindi ka magkaroon ng problema. Sino bang tao walang problema? Dadaan ka pa rin dun sa problema eh. Ang problema mo, ayaw mo tanggapin ang Panginoon. Ang gusto mo, sariling diskarte mo lang. Kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Hindi mo kaya ka pa rin. Kahit Superman ka pa. Hindi mo kaya. Pag dinapuan ka lang dyan ng kaunting, akala mo, hindi kaya palaki ng demonyo yun. Dinapuan lang ng tawag doon, ng kaunting, tapos pinisan niya. Yun na yun. Natamtax lang. Yung isang kapatid namin, Natamtax. Pastor Joel, sama namin sa ministry yun. Nagkaroon kami ng mga kusada, maraming na-convert. Then later on, nagbago ng unawa. Wala daw Diyos. Wala daw ganito. Skeptic. Alam niyo kung ano nangyari sa kanyang mga kapatid? Napakal niya, tapos.
Yun yung hindi ka namatay. Bakit ganun ang pagpapakita ng Diyos para ma-recognize mo lang siya? Kasi simple lang siya, mga kapatid. Hindi siya ang Panginoon. Kung ayaw mo sa Kanya, ano magagawa niya? Oh. Eh sabi dito, bababa siya nung siya ay namatay. Tinanggap ba siya ng Kanya? Hindi. Sino tumanggap sa Kanya? Alam niyo kung sino lang yung pinaka-close ng Panginoon? Si John. Yung kanyang apostol na si Juan. The rest, bumalik lahat. Nung namatay ang Panginoon, ay, hindi na yata mabubuhay ang Panginoon. Balik sila doon sa kanilang ginagawa. Ang tawag doon, backslider. Nagkaroon ka lang ng problema, hindi lang nalutas kung ganitong bagay, aalis ka na sa Panginoon. Sino bang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon? Sabi ni Pablo, kamatayan ba? Oh? Alam niyo po ba, kapag namatay ang Kristiyano, hindi siya lugi. Amen? Ano sabi ni Pablo? Ang mamatay ay pakinawang sa Panginoon. Bakit? Makikita ng kabutihan ng Diyos doon sa bagay na yun. Akala nyo lang hindi. Spiritual speaking, kailangan mong mamatay kay Kristo. Ano yung mamamatay kay Kristo? Yung mga bagay na hindi, yung minsan, parang ano ka pa eh, yabag mo pa eh. Pinapatay mo yung sarili. Minsan, pag-isip mo ng umaga, ano ka, no? Parang, uulan, maputik, hindi naman na, ganyan. Linggo-linggo na lang ba yan? Pero hindi mo alam, mayroon pang pinaghahandaan sa buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, huwag niyong isipin ng pagpunta dito sa church ay isang bagay na, parang ano lang, wala lang. Kaya mo ito ginagawa kasi mayroon kang Diyos na kilala at mayroon kang pinaglilingkuran. Hindi po yan parang palipas lang ng oras. Hindi po. Kaya tayo nandito, nakasuot tayo ng damit, nag-exert tayo ng effort, no? Nakakatuwa, nagluto nga si Ate Denisa na masarap na ulam. Nakita ko parang gusto ko kumain. Kumain na nga ako doon ako. Kumain ako doon ako. Masarap eh. Yung ginataang, papaya. Kaya masarap yung ulam natin, 2 putahe. Wala akong uuwi Brother Robert, huwag kang uuwi Hindi mo kami sinasamahan dito eh. Balik tayo dun sa konting May wala na akong 7 minutes. Punta tayo dun sa pangalawang pagparito. Ang pagparito ng Panginoon, hindi lamang ito. Tandaan niyo po, we're running out of time. Hindi na po ito biro. Anytime. Tandaan niyo, pati yung gobyerno natin, supply na yun. Supply na. Yung taas ng bilihin, yung 1,000, isang araw lang yun. Hindi na po siya sapat eh. Ngayon, kailangan mag 10,000 ka ng mga 1,000, 10,000. Hindi nyo lang napapansin, subukan nyo ipunin. Subukan nyo po, kulang pa yun eh. Subukan nyo po, siyempre, meron tayo minsan merenda. Nagsakot 500 pa eh, kaya nagawin tao na. Yung 500, isang kailan lang yun. Baka, kulang pa. Alam mo, bumili ka ng 2 kilong bigas. Isang kilong bigas. Hindi na siya, parang, ipansinin niyo, parang, kahit magdamat mo, Ate Grace, kahit yung talagang, na talaga, sagad mo na, sagad mo na yung biyahe. 16 hours yung biyahe. Magkano ang kita? 2,000. Ilang araw lang gagastusin nyo? 2 lang kayo muna. Wala pa silang anak. Imagine niya, kung kaya na po mas marami. Kaya, I will suggest na, Lord, hatuwa ka Lord, bakit matagal pa ba? Gusto namin kong galing na sa'yo. Yung pagparito ng Panginoon, ito na, nandito tayo.
lahat. Kailangan mabago yung katawan mo. Kasi hindi ka pwede bumakyat doon ng ganito pa rin yung katawan mo. Hindi magmamalay ang lahat ng yan, yung katawan mo, ng mga bagay sa langit. Kailangan siyang i-translate. Anong talata mo? 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Kaya itong mga kaluluwang to, nandun sila sa paraiso ng Diyos, nag-aantay din sila sa rapture eh. Aantayin tayo. Sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, na ang laman at dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya yung katawan natin yung makasalanan, hindi yan nahangkat nun. Kailangan yan baguhin. Alin yung aalisin? Yung katawang may kasiraan. Ano po yung kasiraan na yun? Yung mga pagdadahilan, yung mga bagay na pagdadalawang isip. Sino nagdadalawang isip? Nung tinanong ng Panginoon, yung babae, sabi niya, naniniwala ka ba, kaya ko siya pagaling, kaya papagalingin ka. Ano sagot ng babae? Naniniwala ako. Pero alam niyo ba, sa Bible, mayroong nag-doubt. Hindi talaga siya pinagaling. Nung panahon ni Father Barnum, na siya ay nangangaral dito, lingkod ng Diyos, marami yung may sakit. Pinag-pray niya, tinatanong lang niya, naniniwala ka ba kaya ang pagaling ng Panginoon? Ang may tinatawag si Father Barnum na sixth sense. Ang tawag doon is super sign. Yung sixth sense. Ano yung sixth sense? Yan yung pananampalataya na meron kayo. Meron tayong tinatawag na five senses. Ano yung five senses? Sister ako. Five senses. Smell, see, touch, hear, isa. Taste. Yun yung limang senses ng tao. Pero mayroon pang isa. Yan yung ika-anim na sense na hindi kayang magkaroon ng ibang tao. Sino lang magkakaroon yan? Yung Kristyano. Pag mayroon siyang sixth sense, kaya niyang ma-sense lahat ng gusto ng Panginoon. Ang sense na yan ay faith. Anong sabi dun sa faith na yan? Bro? Yan din yung hawak-hawak ng mga namatay. Kaya sila namatay sa salita ng Diyos kasi meron silang pananampalataya. Sino may pananampalataya ngayon? Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam na ako ang Diyos, sabi niya. Kaya mong palipanin yung bundok sa kabila. Pastor, literal ba yun? Hindi mo kaya literal yun. Kasi sa Panginoon may kaya yun. Ano yung bundok na yun? Yan yung hindrance sa buhay mo. Yung mga bagay na hindrance sa'yo, kaya mong palipanin. Oh. Kaya, Ate Lizette, huwag kang mabahala. Alam ko, nag-struggle kayo ngayon. Kaya nga, naiiyak ako sa Panginoon kasi sabi ko, bakit kailangan ko dumating sa ganung bagay? Yung adversity sa buhay natin, bakit kailangan ko dumating? Nadisin sana mas maaluan sana kung sumunod tayo sa Panginoon. Nung isang gabi, nag-Bible study kami kina Sister Deng, kila Ate Deng. Birthday ni Ate Deng, hindi masyadong mag-aago yung birthday. Basta kumain lang doon. Gusto niya mapakinggan yung salita. First step niyang ganun lang yun. Natutuwa po sa totoo lang sa kapurihan ng Diyos. Kung may isang taong magbabalik sa Kanya, magbabalik loob sa Kanya, naksalaksak ang hindi magsasaya dahil bakit nakabalik sila sa Panginoon. Ang nakakalungkot, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tapos babaliktad ka sa Kanya. Kung babaliktad sa Kanya, sa Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Sa
Kapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, ito po yung sabi, at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang uli sa pagsisisi. Walang pagbabago na. At tandaan niyo po, mga kapatid, this is, no turning back eh. At di ba nung tayo yung nagpabautismo, may kanta tayo, kala niyo, biro lang yung kanta na yun. I have decided to follow Jesus. Pag ikaw ay bumaliktad, delikado yun. Kung ang puso mo sarado na, tapos na. Pero kung yung puso mo, di ba, bumaliktad ka na, yung puso mo gusto mo pa rin bumalik, mahina lang yung laman mo. Pwede i-settle ng Lord yun. Pero yung puso mo, bilinan mo na siya, patay ka. Iba na yun. May pusong bato, ang kanta yun. Oh. Hindi na daw maaaring baguhin ng pagsisisi. Bakit? Bakit? Yamang kanilang itinakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak. Pag nagkakasala pa lang tao, may papamong ulit ang Panginoon doon sa mga Kristyano. Bumaliktad ha. Kaya ito po ang pagbaliktad sa mind, sa gawa. Pag puso mo, bumaliktad ka, tapos yung buhay mo, mababaliktad din. Oh. Diretso ka, huwag kang magdadao. Ano nga mangyari dyan? Tuloy ka. Anong motto nitong mga kaluluwang pinanay? Sino sila? Yan yung mga Hudyo at hindi. Na ipinagtanggol nila yung kanilang pananampalataya. Na hindi sila, bumaliktad sa Panginoon. Ano pong, nila? Diretso lang. Kahit anong mangyari. Ito yung tanong. Lahat ba ng sitwasyon ng Kristyano maganda? Hindi. Eh bakit minsan na-stumble tayo? Wala na tayo panghulog. Pressure tayo, tama. Pressure yun. Sa kanila, nung unang siglo hanggang ikalawang siglo, ang pressure sa kanila, pag narinig na nakita nyo nagbabasa sila ng Biblia, pag nakita na umaattend sila sa church, papatayin sila. Ang pressure ngayon, iba. Oh? Ang pressure ngayon, psychological. Sa mind. Doon ka tinitira ng demonyo. Anong kailangan mong gawin para mabakapan niyo? Doon sa Ephesians 6. Ito yung kailangan mong gawin, mga kapatid. 13. Binasa natin kanina. Ito yung kailangan mong isuot sa iyo. 13. Ito yung sabi. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos. Ano yun? Upang kayo mga tagal sa araw ng masama. Kapag nape-pressure ka, ito yung isuot mo. Eh, tanong, mag-pressure ka pa ba? Masusunod mo pa kaya? Maisusunod mo kasi nasa iyo yan dahil may pananampalataya ka. Naiwanan Oh. ng pastor. Sabi niyan, kung magawa ang lahat ay magsitibay. Kailangan mo daw magsitibay. Verse 14. Magsitibay na kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Bakit yung baywang? Kasi minsan mabigat eh. Yung dadalahin mo, mabigat. Pag baywang, bakit sumasakit yung baywang natin pag nagbubuhan tayo? Sunod, may sakbat na baluti ng katwiran. Ano yung sasakbat mo? Nakasakbat, nakalagay sa armo, sa iyo. Bakit? Kasi minsan yung atake, minsan. Ito, sa totoo lang, psychological lahat eh. Aasarin ka lang eh. Uy, ikaw nadalas ka na doon. Eh, dati, hindi naman ganyan eh. Diyan pa lang, minsan tinatamaan ka rin. Oh. 15. Ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Ano kaya isusuot ko na yan? Peace of kapayapaan. Yan yung
yan yung ano, yung gospel of peace. Ano yan? Alam niyo po kung ano yan? Yan yung buhay niyo. Di ba kapag kayo lumalakad, yan yung tunay na buhay. Yan yung totoo ka sa buhay mo. Wala kang tinatago. Ibig sabihin, katapatan. Tapat ka. Verse 16. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasar. Ano yung kalasar? Yan yung pananampalataya. Ang panlaban mo para hindi ka tamaan, pananampalataya. Kahit anong tama niyan, mayroon kang goal, susunod ako sa Panginoon. Kahit anong tama, kahit anong dera, kahit anong impact sa'yo, wala lang, parang nagbabounce lang. Si Pacquiao may ganun eh. Pag sinuntok siya, pwedeng tumama sa kanya, pero magaan lang. May tawag doon na technique eh. Ganun yung ginagawa ni Freddy Roach eh. Yung pag sinuntok niya, sasabayan niya, isasabay niya, pero nagbabounce lang sa kanya. So ganun lang, sabi dito, bukod dito, taglayin ninyong kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo. Gagamitin mo pala yung pananampalataya para ano? Sa lahat ng mga nagniningas na suligid ng masama. Yung faith mo, talagang nakadiretso lang. Anong version? Looking unto Jesus. Ito yung gagawin mo. Pag may mga ganyan, just look unto Jesus. Anong version? Hebrews 12, verse 2. Ito yung gagawin natin. Ito yun. Tingnan niyo po. Let's look unto Jesus. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya, dahil sa kagalangang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis. Mga kapatid, kailangan talagang magtiis. Saan daw nagtiis? Saan? Saan nagtiis? Nagtiis sa? Ano nyo nakita? Mali. Nagtiis ng? Krus. Lahat tayo may krus. Sabi ni Kristo, may awitin yan eh. Oh? Oh. Ay, ano sabi doon? Take up your cross and follow me. Hindi si Kristo yung nagbuhat ng cross mo. Binuhat mo yung cross mo, sumunod ka sa Kanya. Ano ibig sabihin? Sa paglilingkod talaga mga kapatid, may kasama struggle sa buhay. Huwag mo isisisi sa Diyos yan. Huwag mo sabihin, kasalanan mo ito. Bagay mo. No? Kasalanan mo talaga ito eh. Kung hindi mo ako ginawa, hindi wala akong ganun. Hindi yan sa Kanya. Mayroon talaga tayong circumstansya sa buhay na kagagawan din natin eh. Sangayon kayo? Kaya minsan may problema kasi kagagawan mo rin eh. Ba't ka nagkasakit? Nagusahan mo sa katawan. Palaino, palahubo. Ba't ka nagkalang cancer? Oh, yan. Pero di ka sunog baga ka. Eh kung inipon mo yun, makapagpatayo ka ng bahay. Isang sigarilyo, pambili na ng hollow blocks. Tama ko ba? Kada higit mo, pumili ka na kagad ng hollow blocks. Sabi ko sa'yo, sigurado, mas malaki pa dito ang ano na papatayo mo. Eh sa isang araw, ilan yung naubos? Ang tako, magkano isang kama? 150 lang. Tapos, Alam pa. Sabay, maraming bote. kaya ibig sabihin ko, yun yung minsan hindi natin nakikita. Isa pa po, hindi lang yun. Issue yan, alam natin yun. Meron pang iba. Bakit may circumstances sa buhay mo? Minsan decision mo yun. Totoo po ba yan? Minsan decision natin, yung mga decision natin, minsan paling eh. Wala sa hulog. Nasa hilig.
Sundutin mo na tayo. Ay. Matay sa hilig. Matay na kahilig na eh. Mamaya bumagsak eh. Hindi ko may ilayo sa tao yan. Totoo po yun. Minsan desisyon natin din eh. Sobrang considerate. Meron tayong mga desisyon sa buhay na minsan hindi alam ng Panginoon. Ito yung pinapayo ng Bible. Ano yung talanahin ko? Thy word is a lamp unto my feet. Yun yung verse. Hanapin mo yung verse na. Kanta yun. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yung salita daw ng Diyos, yun yung ating ilaw sa daan. Kapag ka may salita ka ng Diyos, pag lumalakad ka, hindi ka madidiliman. Bakit nagkakaroon ng liwanag? Sino po ang masaya pagka nakakakinig ng salita ng Diyos? Aba, masaya po ako. Ay pag hindi, wala. Parang matamlay. Tagalog kasi siya eh. English yan o English? Hindi yan. Ayaw. Ito, hanapin natin para makuha nila yung verse. No? Thy word. Okay, ang verse po ay sa Psalms para take note nila. Sino po may Bible din dyan? Pakihanap. Para at least, Anto may pa. Wala dyan, no? Ito. Psalms 119, verse 105. Apo, 105, 116 muna. 119, verse 105. Verse 105. Tayo, yan. Basahin natin. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So, napakaganda ng verse na yan. So, yung mga nangamatay sa pag-upusig, sila po ay nasa Panginoon talaga. Ito, sino natatakot mamatay? Ako hindi. Actually, lahat, Ate Grace, actually, lahat natatakot. Kahit nga si Kristo natakot eh. Pero, kapag alam mo kung saan ka mapupunta, hindi ka matatakot. Tama mo ba? Wala mo nang mauna. Maghahanda ka pa nga eh. No? Maghahandaan mo pa. Pero ang ibig sabihin, ang gusto ko lang sabihin, pagka alam mo kasi, hindi ka matatakot. Iaayos mo pa eh. Alam mo po doon sa Little Baguio, si Nanay Lea. Si Nanay Lea ilan na naman siya? 79? 83 na. Alam mo po ba, medyo na mild stroke siya. Tapos nung nag-share kami doon, iba na, di ba? Yung boses na eh. Siguro kaya yung bumaba, kaya alam na niya. Delikado nga, kaya nga sabi ko. Sa anak niya kaya bumaba yun? Hindi, bumaba nga, Spiritual ng mga anak niya. inaayos na niya yung pamilya niya. Kailangan niya ayos. Kasi mga kapatid, sa totoo lang. Yun nga, ito na yung kwento ko naman ng tito dito. May hari kasi na tinaningan yung buhay. Sa Bible naman, after na tinaningan siya, sabi niya, bukas mamamatay ka na. Umiyak siya sa Panginoon. Naglagay siya ng abo sa ulo niya. Tapos nagsuot siya ng yung damit niya ginawa, sako yung pinag ng damit niya. Tapos humingi siya ng tawad sa Panginoon. Sabi niya, Lord, pwede ba ayusin mo muna yung pamilya ko. Nung pinag-pray niya yun sa Panginoon, alam niyo po ba, nag-extend siya ng 15 years. At kung hindi niya inayos yung buhay ng pamilya niya, sigurado patay sa kagad.
Ngunit pinapakita ng Diyos, hawak mo yung buhay mo. May verse yan, alam mo yan. Alam niyo yung verse nito. Ito, ayoko kayong takutin ha. Anytime, pwede kayong pulin ng Diyos. Sabi ng Bible dun sa mayaman, ang yabang-yabang ng mayaman sa Bible. Sabi ng Panginoon, sabi ng mayaman, magpapakasaya ako, kasi mapera siya eh. Magpapakasaya ako, sabi niya, iinom ako lahat, gagawin niya yung kasiyahan. Nabasa niyo po. Ang sabi ng Bible, napakihan ako, uling verse na niya. Sabi niya, hangal, ikaw na hangal, ngayong gabi ko kunin ko na yung buhay. So, ibig sabihin, hindi pwede matakot tayo magmalaki sa Panginoon. Ang buhay natin, maliit lang, isa lang ang buhay mo. Pag kinuha ng Panginoon yan, wala nang balikan, walang undo. Sa computer may undo eh. Alam niyo yung undo? Ibig sabihin ng undo sa Tagalog. O kaya mong balikan yung nakaraan mo. Pagdating dito sa totoong buhay, wala nang balikan. Sa pelikula lang yun eh. Oo, yun yung ano tawag doon? Rewind. Walang rewind dito sa tunay na buhay. Pag nagawa mo na yun, touch mo. Touch mo. Walang bawian. Kaya mag-isip-isip tayo mga kapatid. Kung gagawa ka na hindi ka looban ng Panginoon, matakot ka. Kasi kung anytime kukunin ka niya. Anytime pag hindi niya yan nagustuhan, alam niya na pag yung pwede mangyari. Minom ka, doon ka pa nawala. Pakihan nga, last na verse na to. Gusto ko pakita sa inyo ng mga kapatid. Hindi ko kayo tinatakot. Sige, hanapin natin yun. Yung pasto ng inasa ko sa asawa ko. Oo. Dati nagbago siya. Nagbago siya. Matayin siya. Mabuting bagay po na nakatanggap siya. Last na verse natin ito. Nasa ano yun? Nasa gospel yun. Nasa gospel. Hindi yun. Yung mayaman. Okay. Sabi ng Matthew 19:24, hindi pa ito yun dito ka naman kahit isang verse, makarinig ka. Mamaya, hindi ka ma-capture din. Ma-capture yung pagkain. Delikado yan. Delikado. Si Marta. Sabi ko dito, sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayo kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kanya ng bahay. O kaya yung mayaman, delikado. 50-50. Pag may pera sila, sa totoo lang, pag may pera, tingin nyo pupunta kayo dito? Hindi. Saan kayo pupunta? Yun, kakalimutan nyo siya. Kahit yayain ko kayo na yayain kahit close na close tayo, pag may pera lang, 90 million. Saan mo i-spend yun? Siguro nasa Europe na kayo. Gagala. Hindi ako naniniwala sa mga mayayaman ay pamimigay nila yung pera nila eh. Oh? Pero naman, trillion yung pera nila, pinamigay pa. Ginawa pa. Oh. Kahit piso nga, pagka ikaw, bumili nga yan, kailangan yung sukli talaga eh. Kulang to. Galit pa. Nambabalat pa yan. Namabarat. Pag bunti lang ang puta dyan, barating ka pa. Gusto ko lang pakita yun, bro. Pakihanap ko yung tao na today, I will yung kaluluwa. Tayo yung kaluluwa. Walang foundation. Opo, nandun yun. Lucas 12, ito yung sabi niya. 12:19, ito yung sabi niya. 12:19. Sabay-sabay tayo, titignan natin ito.
Nandiyan ka lang? Verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, ito yung sarili niya. Sige, basahin muna natin doon sa verse 18. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Gigiba ko ang aking bakal at gagawa ko ng lalong malaki. At doon ko ilalagay lahat ng aking butil at aking pag-aari. Ito yung mga mayayaman. Congressman yata. Verse 19. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, magmamalaki siya. Marami na akong pag-aari na nakamali para sa maraming taon, maraming ipon. Ipon yan. Maraming savings. Oh. Hingalay ka, kumain ka, sinasabi daw niya sa sarili niya. Uminom ka, natuwa ka. Siyempre, may pera ka. Ito na sa 20. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na halin. Ano yung halin sa English? Hangal. Hambog. Hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. At ang mga bagay na inihanda mo ay mapapatalino kaya. Oh. Sino mag-iiwan? Sinong tatanggap ng mga yung mayayaman tapos namatay sila? Ano yung mapunta? Oh, mamanahin na naman ang anak. Ganun na naman ang ugali. Bibigay mo na naman. Wala kang makukuha kahit iyakat sa langit, hindi yun pwede. Bawal eh. Kahit magdala ka pa, sasabihin ko, may checkpoint eh. Oh, teka. Ano yung dala mo? Bawal na dito. Balik. May mixer daw. Ay, pag-pixel ka pa. Wala. Pati yung pixel damay. Wala. Bakit? Pag namatay sa isang tao, pag-buhok mo makasunod. Malakas na kayo sa... Kaya sabi ni Tito Beng, nagulat si Ate Beng eh. Pastor, wala pa ng purgatorio eh. Wala. Kasi pag namatay ang tao, kasunod doon, pag-buhok mo na. Wala nang may reroute pa. Dadaan muna dito, dito muna. Walang gano'n. Nakatuloy kasi dito nakatuloy. O may dadaanan pala eh. Tapos pag nagbayad ka ng malaki, ayun, akit ka na ng langit. Indulhensya, binayaran. O, binuhin mo si Lord na babayaran. Pwede ba yun? Mixer. Oo, pag-fixer Lord, close tayo. Mixer yung mixer. Dito lang yun. Fixer sa lisensya, fixer sa gano. Saan pa nag-fixer? Nag-fixer pa saan? Sa langit. ID. Wala. Yun, ano yun? National ID. TIN number. Pati sa ayuda may mixer. Pero doon na nga. Patunay. May dalawang, members ito. Yung kaklose ng Panginoon na babae, may dalawa siyang anak. Sabi niya, Lord, mayroon akong dalawang anak. Kaliwat ka. Sabi niya, pag naghahangay ka na, pwede ba yung isa doon sa kanan? Tapos yung isa kong anak sa kaliwa. At ano sagot ni Lord? Sagot ni Lord, pwede naman yun. Pero, sabi niya, kaya ba nilang daanan yung dinaanan ko? So, pwede ka lang mailagay doon sa kaliwa at kanan ng Panginoon ko. Dadaanan mo rin yung dadaanan. Ay magpapapago sa krus. Hindi kaya. Hindi makapikya ka. Ang daming pixel eh. Kaya mag-exam. Diba? Ewan ko sino magpa-pixel. Nag-exam talaga. No? Nag-exam ka talaga. Nagpakahirap ka talaga sa kalintasan mo. Hindi close kami ni Pastor. Magkasama kami sa trabaho. Okay lang di mag-devotion dahil yan. Doon naman may Bible study naman kami. Nakakakilig ako. Hindi ka nag-workout ng sarili mo. Ay, hindi pwede. Pag nag-rapture, umangat sa langit, hindi ka pwedeng sumabit sa pantalon ni tatay. Utay, teka. Kasama. Kanya-kanyang lahat yun. Ang problema, pag umangat na, tapos ikaw hindi pa umangat, ano nangyari? Ay, umiyak ka na. Pastor, sabi ni BBM, may racket naman doon. Nasa kayo sa racket. Alam niyo ba yung catastrophic sa Earth na mangyayari? Involve yung outer space natin. Papaguhin ni Lord lahat yun. Kasi yung universal Yes. Tayo, nakatuon ng Diyos sa atin lahat. Tingnan mo sa likod ng Earth, ang nakikita niya yung tao.
Gano'n ka ka-special sa Diyos? Tapos papaliwalain mo siya. Hello mga kapatid. Hingi tayo ng hingi. Pahingi noon, pahingi nito. O, Panginoon natin eh. Hingi tayo ng hingi. Hindi masama yun. Pero kailangan i-recognize mo naman siya. Yung buong pagsampa, pagpupuri, ibigay mo sa Kanya. O, itaas mo siya. Naggugulat nga ako sa mga Muslim eh. Kahit saan, alhamdulillah yung binabanggit eh. Kahit saan yun. Mag-Allahu Akbar. Kulag ka pag nag-Allahu Akbar yun. Alam niyo may ibig sabihin na Allahu Akbar? Gera yun. Jihad ang tawag. Dalawang klase ng jihad. Tayo may jihad spiritually. Ang ibig sabihin ng jihad, war, holy war. Yun ang ibig sabihin ng jihad. Pag nag-declare sila noon, may physical war sila. Oh, dalawa yan. Yung sa atin, may jihad din tayo. Ang jihad natin sa spiritual na battle natin. Kaya nga pag nag-declare, delikado. Pero sila, hindi sila nahihiya kahit sa natin. Meron ba, may nakita kayo yung Muslim pag alas 6, alas 3, alas 6? Oh, luluhod talaga yun. Kahit makita mo siya, makita mo tumutuwad sila. Ay bakit tayo? Nakita lang. Taas kamay. Ang hirap eh. Pag hindi mo makitaas yung kamay sa Panginoon, may pumipigil na yun eh. Ano yun? Bawal. Hindi mo kayo taas ako kaya. Katataas ako. Naiya ko. Hindi. Siguro to. Hindi. Huwag kang nakakahiya. Hindi ka sa likod. Pero pag itinaas ko, sila na kaya nilang ibigay sa Panginoon nila eh. Hindi yung totoo eh. Munggan sila eh. Kahit sa atin yung Diyos na totoo eh. Lahat naman sila may Diyos, pero peke. Binigay ko peke. Mahirap yung peke. Kasi sigurado ko sa inyo pagtututuhanan lang. Kaya ako naiiyak kanina. Kasi, ipinapakita ng Diyos kung gaano siya totoo, katotoo sa atin. Hindi niya kayo bibiguin mga ko. Yung sinabi ko nung nakaraan dito, pag ibinigay mo yung buhay mo, hindi kayo bibiguin ng Diyos. Hindi yan dahil sinabi ni Pastor Ferdinand. Yan ay dahil sinabi. Ano yung awit na yun? Yes. Tayo po tayo na. Kahit kasi yan. Okay, sige. Awitin mo na po natin yung You Deserve the Glory. Sabayin po muna ito. You deserve. Sabihin natin, Lord, you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Yes, Lord. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. Once again, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great. Sabi natin,
As we lift our hands in worship, as we dig your holy name, for you are great, you are great, Lord. Panginoon, ikaw ang bibigay ng miracle sa buhay namin. There is no one else like you, Lord. There is no one else, for you are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. Yes, Lord. There is no one else like you. Hindi tayo mamalit habang nagpipray. Pwede taas lang natin kami natin habang nagpipray tayo. Panginoon, narito kami. Nakataas yung kamay natin sa iyo. Panginoon, gumawa ka ng miracle sa buhay natin ngayon, Panginoon. Bigyan niyo kami, Lord, na makabagay mo na hindi namin makalaing mangyayari. Dahil ikaw lamang yung may kaya ng Panginoon. Bagay, Panginoon, na kaya mo, hindi namin kaya. Hindi namin kaya, Panginoon, pagmalaki sa sarili namin, Panginoon. Dahil hindi wala kami kaya, Panginoon. Ang kaya lang namin na buhay na ito, paglingkuran ka. Ibigay yung pagtingala sa iyo, pagpupuri sa iyo, Panginoon, pagtaas sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na mataas, Panginoon, na bumaba para sa atin. Abutin kaming lahat. Doon sa kahinaan namin, sa kahirapan namin, doon sa kakulangan namin, Panginoon, makapunan lahat namin. Lord, may mga struggle na bawat isa na nakataas yung kamay niyo. Pag minsan patunayan ka nila sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ng mga mensahe mo, Panginoon. Pakinggan ka nila. Sa pamamagitan ng naiinig nila, Panginoon, tumingin mo, O Diyos. Panginoon, kausapin mo sila sa pamamagitan ng iyong mensahe. Ngayong umaga ito, Panginoon. Ano man po yung hiling nila, Panginoon. Ano man yung kahilingan sa puso nila, O Diyos. Kayo po ang patuloy na magbigay ng katugunan, O Diyos. Maaaring mayroon silang hinaharap ng problema, struggle, Lord, na parang tingin nila, Panginoon, yun ay parang napaka-imposibleng mangyari. Hindi namin, Lord, alam, pero ikaw ang may alam ng lahat ng yun. Kaya, Lord, salamat sa umagang ito. Sa iyong salita, sa mensahe mo ngayon, Panginoon. Ito po lamang ang dalangin ni Jesus. Palapakan po natin. Ibibigay ko po sa special hour. Salamat. Sister Beverly, habang maawit sila, pwede po kayo magbigay. Yung ating pong pala, pwede po na kayo. Yung ating